Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for June 16 to 30, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan, so let's see what are the energies coming to Aries ngayong second half ng June. What are the energies coming to Aries second half ng June? Ascendant, this is about yourself. Maaring meron kang mga kailangang asikasuhin, personal na kailangan mong asikasuhin about yourself. Let's see what else. Healing. Okay, some of you, maaring nagkaroon kayo ng health issues in the past sa physical, no? So, maaring you are in the process of healing. Nagpapagaling kayo. You are recuperating. You also have confrontation. I feel like, yung iba sa inyo, Aries, maaring nagkaroon kayo ng like conversation with yourself. Yung parang minsan kino-confront natin yung sarili natin kung ano yung mga bagay na kailangan nating ayusin sa sarili natin. Pero somehow, hindi natin magawa-gawa. Kaya may mga pagkakataon na sinisisi natin yung sarili natin, nagsiself-pity tayo, or minsan kinakalaban natin mismo yung sarili natin. So it's time for you to heal from that. Focus on improving yourself, no? Instead na yung nagkakaroon tayo ng self-doubt or meron tayong parang minsan tayo pa mismo yung nagda-down sa sarili natin, no? So, it's time for healing para sa inyo. Focus on kung paano nyo pa mas masasaayos yung inyong sarili. Start with yourself, with your health, especially sa inyong physical health. Maaring iba sa inyo, mas meron kayong mga activities like jogging, going to the gym, exercising, mas maraming activities. Oo, kasi makakatulong rin yan sa inyo para mag-create kayo ng happy hormones. So, let's see what is the overall energy. Ooh, speaking of happy hormones, you have the 10 of Cups, which is happiness fulfillment. That is your energy ngayong second half ng June. Oh my God, Aries. So, you are now focusing on your happiness, your fulfillment, more on positive energy kayo. 'Di ba? Your challenge is the Page of Pentacles. Some of you, maaring meron kayong mga may pinag-aaralan, may nire-research, pwedeng sa school, pwedeng personal research nyo to, na maaring nagko-conflict siya sa inyong trabaho or sa iba pa ninyong mga responsibilities. So, kailangan i-manage nyo yung inyong time, yung energy para lahat magampanan ninyo ng maayos. Some of you naman, if meron kayong sinisimulang negosyo or can be an online business, maaring ang isa sa nagiging challenge nyo ngayon is yung pondo, kung paano nyo to mas madadagdagan, palalaguin. Your opportunity is the 4 of Cups. This is about focusing on the things that you have, hindi yung mga bagay na wala ka. Okay? Meron kang hindi napapansin na opportunity sa paligid mo ngayon. So, mas maging alerto ka, no, sa paligid mo. Kasi pwedeng nakafocus ka sa ibang bagay na hindi naman importante. Tapos, hindi mo napapansin meron palang magandang opportunity sa tabi mo. Oo. So, let's see. Maaring makikita mo na yan ngayon, finally. So, your blessing is the Hanged Man. So, as a blessing, this is about clarity. This is about awakening, realization, no? Maaring medyo spiritual for you, no? Itong energy ng second half ng June. You will realize a lot of things about what you really want, ano yung gusto mong i-pursue, ano yung gusto mong hindi na gawin, 'di ba? Kasi minsan may pagbabago tayo sa mga gusto nating i-pursue. At may mga pagkakataon na nalilito tayo kung i-let go na ba natin yung dati at magsisimula ng bago. So ngayon, the blessing is having clarity. Oo. Alam mo na ngayon what is going to be best for you. So let's see the energy of your
Money energy for Aries. You have the Seven of Cups. Oh, speaking of naguguluhan, confused. So, maaring sa ngayon, marami kang gustong bilhin. Marami kang gustong paglaanan ng pera mo. So, isipin mo dito kung saan mas beneficial sa'yo, yun ang piliin mo. Saan mas mag-grow, saan mas wiser to invest your money, your income. Your career is the Queen of Pentacles. So, maganda ang takbo ng inyong career. This is stability in your career. Maaring meron kayong leadership role sa trabaho. Pwedeng merong pag-unlad or pagtaas ng sweldo or posisyon. No? Meron kayong promotion sa work. Yan, kasi queen siya. No? Let's see what else. Kung meron naman kayong business, magiging maganda rin ang takbo ng inyong negosyo. Ipagpatuloy niyo lang kung ano yung mga gusto niyo pang i-improve sa inyong mga sarili. Something better awaits, oh. Ganda. Merong bagong naghihintay sa iyo na mas maganda, mas okay. Okay. And then collaboration. So, maaring ito yung naghihintay sa inyo. Collaboration, working with others, partnership, sa negosyo, sa trabaho, may mag-o-offer sa'yo ng magandang deal sa trabaho, sa career mo. If you are a content creator, maaaring makaka-receive ka ng paid partnership, diba? Or maaring merong mag-o-offer ng magandang business for you. And then let's see the love life. The High Priestess and the Six of Cups. Okay. So, some of you, Aries, this is the energy of your past. Maaring secretly or parang ikaw lang mismo yung nakakaalam na maaring may namimiss ka na tao sa buhay mo. This can be a person from your past na matagal na kayong walang communication or hindi na kayo nagkikita. Maaring itong person na to napapanaginipan mo no? Kaya parang na-realize mo, kamusta na si ganito? So, kamusta na si ex? Or vice versa, your person, no? Yung ex mo, lalo na pag napapanaginipan mo, pwedeng naaalala ka niya. Maaring gusto ka niyang makausap for some reasons. But of course, no, pag mga ex kasi, be very careful kung babalikan niyo pa. Okay? Let's see. Oh my God. Tinan mo, memories. Someone is reminiscing your connection. Aries, sino to? Sino tong nakakamiss sa inyo? Oh my God. Mag-ingat. Someone is not being true in this relationship. Okay. So, maaring meron ka na miss na person sa buhay mo or pwedeng nagpaparamdam na siya ngayon. So, medyo mag-ingat ka, no? Tong person from your past. Kasi maaring meron siyang hindi magandang intentions. Lalo na kung hindi naging maganda yung inyong separation in the past. So, maging ka dyan, alerto. 'Diba? Ayaw naman natin na maka-experience ka ng same problem with your person. Marami ng mga ganyang sitwasyon na, binigyan ng chance yung ex, tapos ano nangyari? Ganun rin, na-confirm lang yung mga kalokohan ng ex nila. 'Diba? But of course, at the end of the day, it is your life. Ikaw yung magde-decide. Back to what you love. Oh my God. Re-evaluate your desires. I-re-evaluate mo, i-reassess mo, ano ba talaga yung gusto mo sa buhay. Maaring rin to, yung mga past na gusto mong balikan. Let's say, dati mong trabaho, dating opportunity na hindi mo nabigyan ng attention before. So, ngayon, gusto mong balikan. Kasi yun talaga yung passion mo, yun talaga yung gusto mo. So, this can also be pwedeng pagbabalik sa iyong hometown, sa home country, kung saan ka pinanganak. Let's see what else. The time is right to release old patterns and energies. Meron kang i-release na old patterns, energies. You are ready to embrace change. Ready ka na raw sa pagbabago. Find comfort and balance in simple ways. You have support all around you. Finding comfort and balance in simple ways. So, I think ma-appreciate mo yung mga bagay sa paligid mo na nagbibigay ng kasiyahan sa'yo. Kahit yung mga simpleng bagay. Example, meron kang paboritong pagkain. Sa example, yung mga street foods na kapag
kinakain mo siya, yun yung nagbibigay ng comfort sa'yo na parang nagbabalik ka sa iyong kabataan, nung mga times na yun yung pinaka-paborito mong kainin nung bata ka, yung mga ganon. So, you are in the process of giving more comfort sa sarili mo. Dahil meron ding mga tao na nagmamahal sa'yo, na alam nila kung ano yung gusto mo, and they are willing to give it to you. Okay? So, that is your reading, Aries. Thank you so much. See you again.